Hello mga mates. So ang iluluto natin sa araw na ito ay sinigang na bangus. So tignan natin kung ano ang mga ingredients na meron dito sa Brisbane, Australia para sa dish na to. Kamatis, sibuyas at saka labanos. Although may nabibilang kangkong dito pero mahirap hanapin, kaya spinach ang gagamitin natin dahil kahit sa ang grocery meron yan. May nabibili rin ditong Knorr sinigang mix pero ito gagamitin natin na alternative, yung tamarind puree. At maraming nabibili niyan iba-ibang brand. At syempre hindi mawawala yung ating main ingredient, yung bangus. So iwain na natin yung sibuyas ng paganyan. Iwain natin to yung magkabilang dulo, pati yung isa pang kalahati, iwain din natin yung kabilang dulo. Tapos balatan natin. So yan. Pagkatapos nating mabalatan, linisin lang natin ng kaunti dahil may konting lupalapa pa. Tapos saka natin hiwain ng paganito. Pagkatapos hiwain, lagay muna natin sa bowl, tapos tabi muna natin para hiwain natin yung kamatis. So hiwain natin ng mga ganyan lang, tapos lagay natin ulit sa bowl. Pagkatapos ay itabi muna ulit natin. Pagkatapos nyan, hiwain na natin yung labanos. So malaki yung labanos kaya kalahati lang ginamit ko. Balatan natin gamit ang peeler. Pagkatapos ay hiwain natin ng maninipis gaya ng ginagawa ko na yan. Tapos lagay natin sa bowl. Ako ang ginagawa ko sa labanos pag nagluluto ng sinigang, binababad ko pa rin sa asin ng 5 minutes para sigurado na walang unpleasant na lasa yung labanos. Pagkatapos ng 5 minutes, babanlawan natin yan para siguradong masarap siyang ihalo sa sinigang. So ito na yung mga sangkap na hiniwa natin, kamatis, sibuyas, saka labanos. Buksan na natin yung kalan. Yan, induction stove. Ayaw ni Uncle Rojo yan, pero yan lang ang meron kami dito. So lagay na natin yung kaldero. Tapos lagyan natin ng tubig hanggang sa tingin natin ay sapat na dun sa iluluto natin. Pag kumulo na yung tubig, lagay na natin yung sibuyas, tsaka yung kamatis. Tapos pakuluan natin yan mga 10 minutes, i-simmer natin. So kapag kumukulo na, yan, haluin lang natin ng konti. Pwedeng durug-durugin yung kamatis para mas lalong lumabas yung lasa, pero okay na yan. Tapos lagay na natin yung tamarind paste. Yan. So depende sa inyo kung gaano kaasim yung gusto nyo, pero sa akin naubos ko yung isang lalagyan. Tapos pagka okay na yung asim, timplahan nyo na ng patis. Depende rin sa gusto niyo kung gaano karaming patis para magbalanse yung asim tsaka yung alat ng ating sabaw. So yan, haluin natin. Kapag okay na yung timpla sa inyo, una nyong lagay yung labanos. So una ko nilalagay yan kasi madali lang maluto yung isda at yung labanos medyo matagal. So yan, takpan muna natin uli. At kapag medyo okay na yung labanos, yan, kumukulo na uli, lagay na natin yung ating main ingredient, yung ating pong isda na bangus. So yan, lagay natin isa-isa para hindi tumilamsik. Tapos hintayin natin maluto. Malalaman naman natin yan kapag maputi na yung laman ng bangus ay luto na. So tulad yan, maputi na siya. Okay? Yan, maputi na yung laman ng bangus, talagay na natin yung ating spinach. So hindi katulad ng kangkong na madaling maluto. Ito medyo matagal lutuin tong spinach kaya medyo mas matagal natin tong ibababad sa kumukulong sabaw ng sinigang po natin. So ayan, okay na, luto na yung ating sinigang. Check natin, okay na yung bangus. So plating na tayo. So yan, lagyan natin yung bangus. Yan, lagyan natin ng konting labanos. Yan, labanos pa. Tapos lagyan natin ng spinach. Yan, na may konting kamatis, spinach pa more, tsaka kamatis, tsaka lagyan natin syempre ng sabaw. So yan, napakita ko po sa inyo yung mga sangkap na meron dito sa Brisbane, Australia na pwede natin gamitin para makapagluto ng paborito nating sinigang. So ito na yung finished product natin. Kinain ng anak ko yan, yung sabaw nilagay sa kanin, tapos yung isda dinurog para makain niya. At marami siyang nakain, so ibig sabihin nasarapan siya. Kung nagustuhan niyo po yung aking luto at nag-enjoy kayo, please like the video, follow my profile, and please share. Salamat po!